May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Sige pa, talisain! Palo! Paluin mo! Yes! Yes! Hindi natutuka ang kalaban! Lupay-pay na yan! Yeah! Bihira naman! Nanalo pa yung Diado! Ba, para diadista ako. Alam mo naman yun eh. Oo nga, dako ka lang doon na rin ako pumusod sa pinustahan mo, Nato. Mukhang buenas ka eh. Hindi muna ako pumusta kanina. Nakaramdam muna ako. Nakita ko agad ang regla sa labanan, ha? Mas lamang ang panalo ng mga dihado, kaya sa dihado ko. Talaga naman malas oh. O paano? Uuwi ka na niyan. Siyempre naman. Pare, ang hanap ko dito sa sabungan, pera. Hindi sugal. Pag nagtagal pa ako dito, baka mabawian pa ako. Hindi ko ihahain lahat itong dalawang lechon, ha? Ang dami nito. 3 lang naman tayo. Ikaw bahala, Melinda. Ang pagkain, pag dinala ko dito sa bahay, ikaw na nakakaalam ng dapat gawin. Yung iba itatago ko. Ipapaksiw ko sa susunod na araw. Ay, saan mo ba binili ito? Sa sabungan. Nako, napapansin ko. Nagiging madalas ka sa sabungan, ha? Napag-aaya ka na kay paring Lando. Adik sa sabong. Kumaka-adik ka na. Oh. Uy, hindi ako adik sa sabong, Melinda. Diversyon ko lang ang paminsan-minsan pagpunta sa sabungan. Oh. Pagkatapos ko magtinda ng karne sa palengke, parang libang lang. Hindi kita pinagbabawalan, ha? Ako'y nagpapaalala lang sa'yo. Yang adiksyon, alalahanin mo. Nagsisimula yan sa patikim-tikim. Mga suki! Karning baboy! Sariwan-sariwa! Bagong katay na, husto pa sa timbang. Karning baboy! Lempo pork chop! Nato, 2 kilo liempo nga. Kayo pala, aling ayang. 2 kilo? Oo. Timbangin natin. Ayan ha. Sobra pa ng kalahating guhit. Isupot na natin. Doblehin mo naman ang supot nato, baka mabutas. Naku, pasensya na ho. Bawal magdoble ng plastic na supot eh. Pag nakita kayo ng market inspector, huhulihin kayo. 500 ang multa nyo. At pag itinuro nyo yung tindero, 1,000 naman ang madadali sa akin. Ganun ba? Siya, sige. Etong bayad, Salamat ho, sa uulitin. Nakinabang din kami mga tindero ng karning baboy at manok sa pagtaas ng presyo ng isda. Ang mga tao, imbis na mag-iisda, magkakarni na. Paring Lando. Paring Lando, bakit hindi ka nagtinda? Natatanaw ko mula dito, wala ka sa stall mo. Oo nga eh. Nadisgrasya kasi. Ha? Ano na disgrasya? Ang puhunan kong pambili ng panindang karne. Napurnada sa sabong kahapon. Kahit minsan hindi ako tumama.
Muntik pa akong naglakad pa uwi sa amin galing sa sabungan. Malas ka. Ako medyo sinuwerte ako kahapon eh. Nung makatatlong gulong ang 2,000 ko, umiskierda na ako bago pa ako mabawian. Ba? Pahiramin mo muna ako ng pambili ng panindang karne para makapagtinda ako bukas, pare. Areglado pare. Walang problema. Salamat, Uy, pare. pero bayaran mo rin agad pare ha. Pantuisin nyo ng anak ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. O, Renren, maligo ka na. May Shield bath soap na sa banyo. Yun ang sabon na lagi mong gamitin para hindi ka mag-amoy pawis. Habang naliligo ka, ihanda ko naman itong almusal mo. Opo, ma. Si Papa, andyan pa ba siya? Kanina pang madaling araw nasa palengke ang papa mo. Alam mo naman, di ba? 2:00 kung magbagsak ng karning baboy ang meat dealer na suki ng papa mo. Ay, oo nga po pala. Kawawa naman si Papa, no? Alas konti na lang ang oras na tinutulog niya. Kaya nga, dapat pinagbubuti mong pag-aaral mo. Lagi mong alalahanin ang sakripisyo ng papa mo para may maipang tuition ka at mabaon sa pagpasok araw-araw. Hayaan niyo po, ma. Sabihin niyo kay Papa, pag nakagraduate ako ng college, titigil na siya sa pagtitinda ng karne sa palengke. Ako nang bahala sa inyo. Ay naku, sana nga totoo. Baka mamaya mo, mag-asawa ka agad pag-graduate mo. Yan ang malabo mangyari, ma. Kailangan, masuklian ko muna ang mga sakripisyo ninyo sa akin ni Papa. Malas talaga. Talo na naman ako. Pati yung pambayad ko kay paring nato natanga. Wala na naman akong kulang para bukas. At yung meat stall ko naman, kahit hindi ako magtinda, 800 ang renta ko nun araw-araw. Pare, sandali. Ako ba ang tinatawag ng manong? Oo, ikaw nga. Namumukha ang kasi kita eh. May meat store ka sa palengke, di ba? Meron nga ho. Sino ho ba kayo? Nabagi mo na lang akong Mambogs. Ikaw, ano ba pangalan mo? Lando ho. Taga rin lang ako sa May Commonwealth. Bandang loob. Malapit sa UP ba? Mahilig ka rin pala sa sabaw, ano? Medyo. Tag-alat nga ho eh. Ilang linggo na akong napagtatatalo. Ayos lang yon. Makakabawi ka rin. Malakas naman kumita ang tulad mong may pwesto ng karne sa palengke. Problema nga hong pampulunan ko bukas eh. Wala akong ititinda. May utang na ho ako sa meat dealer na suki ko kaya tiyak. Hindi na ako bibigyan nun. Ganun ba? Alam mo meat dealer din ako. Ho? Baka gusto mong kumuha sa akin. Mas mura. Mas mura ho sa inyo? Oo. Halika. Oh, Ayun ang jeep ko. Iyahatid na kita sa bahay nyo. Pag-usapan natin kung paano tayo magkakatulungan. Nakabayad na ba sa iyo si paring Lando doon sa hiniram niyang 5,000? Oo, bayad na siya, Melinda. Alam mo, napansin ko ilang araw ka nang palaging malalim ang iniisip. Lagi kang tahimik pag nandito ka sa bahay. Kung may problema ka, ba't hindi mo sabihin sa akin? Humihina na ba ang pagtitinda mo? Hindi naman. Ayos lang. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko. Noong nakaraang linggo, natalo ako ng mahigit 40,000. Nagalaw ko yung konting savings namin. Ano ba? Alam mo talagang naninibago ako sa iyo eh. Ayan oh. Nakakunot pa yung noo mo habang nakatitig ka sa kisame. Ano? Nag-aabang ka ba ng butiking naglalandian? Ha? Gabi na. Matulog na tayo.
Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, Melinda. Ay, maaga ka rin naglaba. Ako, pareho tayo. Oo nga ho, alingayang. Nagpagawa ako kay Renren ng sampayan dito sa harap ng bahay. Eh kasi hindi masyadong nasisikatan ng araw yung mga sinampay ko doon sa likod ng bahay namin. Ah, Melinda, siya nga pala ha. Oo, ang lakas ng pwesto ng asawa mo, ano ha? Ho? Oo, ay, hindi na ako umabot ng karni kanina sa istol nyo. Aba, ubos na agad yung tindang karne ni Nato? Ay, gano'n na nga. Ala ng tinda pag ang sa pwesto niya. O, hindi niyo siya nakita sa palengke? Eh, nakita ko siyang kakwentuhan ng isang tindero rin ng karne. Oo. Nagpupunta dyan sa inyo yung lalaking yun eh. Eh baka ho si paring Lando. Ay, baka nga. May suot pang madugong apron yung asawa mo. Pero ayun, ala ng tinda. Ganun ho ba? Ay, tiba-tiba ngayon ang mga magkakarne. Kasi, ang mahal ng isda. Nako, suko sa langit ang presyo. Katulad ko, ha. Pag ako'y namalengke, sa halip na ibili ko ng pagkamahal-mahal na isda, di sa karne na ako. Ay, nako, siya sige. Ay, may nakasala nga pala akong sinaing. Sige ho. Ngayon lang nangyari na maaga pa. Wala nang tindang karning baboy ang asawa ko. Ano kaya? May pumakyaw kaya o sadyang wala siyang itininda? Parin Lando, ako naman ang hihingi sa'yo ngayon ng pabor. Anong pabor, paring Nato? May extra ka bang 10,000 piso? Pahiramin mo naman ako. Ipupuhunan ko lang. Bakit? Ano nangyari? Sa umpisa lang swerte ko sa sabong. Bandang huli, nagkasunod-sunod ang talo ko. Sa kagustuhan kong bumawi, nilakihan ko ang mga pusta ko. Ang labas, lalo ako naubos, lalo ako nalubog. Alam ba ni Maring Melinda na naipatalo mong puhunan mo? Hindi ko pwede sabihin yun. Aawayin ako noon. Ano, may mauutang ba ako sa'yo? Pare, wala akong maipapahiram sa'yo eh. Pero matutulungan kita. May ipakikilala akong tao sa'yo. Nagpapautang ng 5-6? Hindi siya nagpapautang ng 5-6. Pero nagpapautang ng panindang karne. At bukod sa utang, mura pa, pare. Kaya ba lagi ka maraming paninda ngayon? Oo, sa kanya galing yun. Saan mo nakilala ang taong yan? Sa sabungan. Nato, ikinagagala kitang makilala at maging katrabaho. Kayo ho pala yung bagong suking meat dealer nitong kumpare ko, Mambogs. Oo, at maluwag ako sa mga suki ko. Nanggaling din ako sa wala, kaya naintindihan kong problema ng mga tindero sa palengke. Dati kasi, naging meat vendor din ako. Mang Bogs, pwede nyo na hubang delibera ng panindang karne bukas ng madaling araw ang kumpare ko? Oo, pwede na. Ay, sandali lang, Lando. Sinabi mo na ba dito kay Nato ang sistema ng negosyo natin? Sistema? Anong sistema, paring Lando? Ganito kasi yun eh. Si Mang Bogs, mura siyang magbigay ng panindang karning baboy. Pero 50-50. Ano yung 50-50? Kalahati. Yun. Kalahati nga galing sa lihitimong katayan ng baboy. At yung kalahati galing sa sabihin na nating hindi lihitimong katayan. Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig kong sabihin, botya ang kalahati ng kaning i-deliver ko sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman yung delikado eh.
Kasi may patong tayo sa palengke nyo. Bocha? Oo. Ibig sabihin, double dead na karne? Mas malaking tutubuin mo, paring nato. Madaling palusutin yun. Hindi ka na mahalata ng mga suki mo. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagsisikap ako sa legal na paraan. Halos hindi na ako natutulog. Mabigyan lang kayo ng maalawang buhay. Tapos ngayon sumbat pang maririnig ko mula sa'yo. Dapat ikaw ang unang kakampi ko. Dapat ikaw ang unang karamay ko. Pero bakit ganito? Bakit ikaw pang unang gustong dumuro? Kipang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Melinda, tila bago ang flat screen TV ninyo, no? Ang laki. Oo, Nay. 43 inches ho yan. Naku. Kamakalawa lang binili ng manugang nyo. Naku, maswerte ka dyan sa nag-iasawa mo. Responsable at mabait na padre de pamilya. Tama ho kayo. Yun nga lang, laging amoy karne ng baboy. Pag niyakap mo, amoy arnk-arnk. Si Nay talaga. Syempre, naliligo naman yung asawa ko. Teka siya nga pala. Di ba sabi mo, pag linggo ng hapon, hindi na nagtitinda si Nato? O nasan siya ngayon? Ay, sayang. Hindi nyo inabutan ng mag-ama ko. Kaalis lang ho. Pupunta raw sa sports center at magja-jogging. Kasi ho kagabi, ibinili ni Nato ng bagong rubber shoes si Renren. Oh. Ay, tuwang-tuwa yung apo nyo. Mahal na mahal ni Nato si Renren, ano? Sinabi nyo pa. Palibasa ho, nag-iisang anak namin si Renren at hindi na nasundan. Kasi nga, di ba, nagpre-eclampsia ako nung pinagbuntis ko siya. Natakot na ako magbuntis uli. Sa isang banda, mabuti na nag-iisa lang ang anak ninyo. Pag isa lang, madaling itaguyod. Isa lang ang inyong pag-aaralin. Nasa anong grado na ba yung apo ko, ha? Ay, senior high school na ho si Renren. Sa susunod na pasok ko ni magka-college na. Sayang. Hindi ko inabutan ang apo ko. Mamayang gabi ho. Papupuntahin ko sa inyong apo nyo. Nahuli kayo ng dating. Nagbabanding ho yung mag-ama. Papa, wala na po kayo tatagal sa akin sa pagja-jogging. Hinihingal na kayo. Ano ang alam mo sa papa mo? Matanda na? Kung talagang kaya nyo pa, lumipat tayo sa fast lane at bilisan natin ang pagtakbo. Dito lang tayo. Masyado kang mayabang. Kita nyo na? Oo na. Inaamin ko na. Matanda na ako. Mahina na ang resistensya ko. Kaya ikaw, yung mga naging bisyo ko noong kabataan ko, wag na wag mong gagayahin, ha? Anong biso po yun? Tulad ng paninigarilyo. Noong una, patikim-tikim lang ako eh. Katagalan, naging chain smoker na ako. At yung usok nun, malakas magpahina ng baga. Kaya, hinihingal na ako.
Bakit po naninigarilyo pa rin kayo? Wala na. Naging bisyo na eh. Pero kung may babalik ko lang ang panahon, yan paninigarilyo, yan ang isang bisyong hindi ko pag-aaralan. Pareho naman ho kayo ng ninong boboy ko eh. Pag pumupunta siya sa bahay, maya't maya, nakikita ko, nagsisindi siya ng sigarilyo. Basta, wag mo na kaming gayahin ang ninong mo. Pero wala pong bola, Papa. Nagpapasalamat po ako na kayo ang papa ko. Kasi, sobrang bait niya sa akin. Siyempre naman, anak kita eh. At junior pa kita. Aba, walang amang hindi nagmamahal sa kanyang anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Melinda! Ay, Nay! Nandito ho ako sa labas. Bakit ho ba? Parinig ka nga. Oh, bakit ho ba, Nay? Puro sebo itong kawali mo sa lababo. Pengen ng smart dishwashing liquid at huhugasan ko na ito. Pati itong mga platong naiwan dito. Ay, sige ho. Salamat ho. Ano ba niluto mo rito sa kawali at puro sebo? Ay, tosino ho ang ulam namin ngayong almusal. O, meron pang natira. Mag-almusal na muna kayo. Ay nako, umiiwas ako sa mamantikang pagkain. At kayo rin ha, dapat mag-ingat kayo sa pagkain ninyo. Madalas nakikita ko, lechon ang kinakain ninyo, yun ang ulam nyo lagi. Ayun ho kasi yung madalas si uwi ni Nato pag nanggagaling sa sabungan. Ay, alam niyo naman yung mga sabungero. Basta nanalo sa sabong, lechon ang binibiling pasalubong sa pamilya. Sabihan mo yung asawa mo, nawiwili yata yan sa pagsasabong. Baka malulong siya sa bisyong yan. Siya rin, baka matunaw ang inyong puhunan. Mga suke, bili na kayo! Eto, sariwang-sariwa, bagong katay. Husto sa timbang. Liempo, pork chop, lomo. Lapit na! Lapit na! Nato! Kayo pala, ilang kilo? Ay, bigyan mo ako ng 6 na kilong liempo, hane. Teka, sandali, wag yan. Ipili mo ako. Ay, maganda ho ito. Pero medyo maputla yata eh. Ipili mo ako ng iba. Ay, yun. Yung isang yun mo ako ipiraso. Ay, sige. Matalas pa rin ang mata nitong si Aling Ayaw. Ay, Halata niya yung maputlang karne. saan na ba yung... Di bale, pag naligat siya, haluan ko ng botya ang binili niya habang inihiwa ko. Nato, Ah, may dressed chicken ka rin ba? meron din po. Naubos lang ang mga display ko eh. Ay, sandali, ikukuha ko kayo sa banyera dito sa ilalim. Mukha may handaan ho sa inyo ah. Birthday ng apo ko. Ako magluluto ng ibang putahe. Dadaling ko na lamang sa kanila. Pag maaga ka nakauwi ha, pumunta ka sa bahay ng anak ko. Isama mo si Melinda ha. Baka ho hindi na kayanin. Salamat na lang ho. Tiyak kong aabutin ako hapon dito sa pwesto ko. Paring Nato, ano? Nakaubos ka ba ng paninda mo? Naubos naman, paring Lando. Pero nahirapan akong i-dispatcha yung mga botya ko. Bakit? May mga mamimiling metikuloso. Pag nakitang naputla, ayaw nila. Hindi, ganito. Palitan mong ilaw sa stall mo. Yung medyo mapula. Ha? Para magmukhang sariwa yung karne.
bawal na ang ganong klase ng ilaw sa mga meat stall, di ba? May mga meat inspector na hindi pinapansin ng ilaw. Tingnan mo ko. Oh. Ay, sige, masubukan niya. Saka lagi kang maghahanda ng dugo ng baboy, pare. Pampahid para magmukhang bagong katay. Kung minsan nga gumagamit pa ako ng pulang food color eh. Si Mang Bogs, siya nagturo sa akin noon. Okay. Sige, salamat sa mga tips. Teka pare, mas okay ang kita mo ngayon, di ba? Oo. Mas malaking tubuan ng botya. Sa linggo, sama ka sa akin pare. May pupuntahan tayong derby. Baka sakaling makajack pa tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Papa, kanino ang stainless owner type jeep na yan? Ay, kanino pa? Eh di sa atin, ano ako, mga ngarnap? Wow naman! May sasakyan na tayo, Papa! Tawagin mo mama mo. Lalabas tayo. Bibinyagan natin itong jeep natin. Kakain tayo sa labas. Ay, narinig ko sumigaw si Renren. Tuwang-tuwa, ha? Bakit? Bakit ba? Ma, hindi nyo ba nakikita yung stainless na owner na nakaparada sa harap ng gate natin? Na? May sasakyan na tayo, Mama! Ano? Sa atin ang owner jeep na yan, Nato? Oo, Melinda. Kahit jeep lang yan, at least may magagamit-gamit na tayo pag may lakad ang pamilya natin. O kaya, pag nag-outing. Saan man pasyalan, magagamit natin yan. Hindi mo sinasabi sa akin. May naipon ka na palang pambili ng jeep. Gusto kitang surprisahin eh. Maganda ang kita ko sa pagtitinda. Teka lang. Baka ginalaw mo yung iniipon natin pang college ni Renren. Ba, hindi ko yung pinakialaman ha. Intact yun sa bangko. Pa, halika. Turuan mo naman ako mag-drive. Hay, Pep, yan ang wag mong gagawin, anak. Wag na wag kang hahawak ng manibela pag wala kang lisensya. Delikado. Kung gusto mo, sa bakasyon, kumuha ka ng driving lesson. Belinda! Ay! Kayo pala, Aling Ayang. Magandang umaga ho. Iba na yung mayaman, ano ha? Hindi na kita nakikitang sumasakay ng tricycle. Lagi ka nang naka-owner. At nagulat ako, ha? Abay, marunong ka pala magmaneho. Pinag-aralo ako ni Nato sa driving school. Kasi nga, hindi naman niya ako laging masasamahan. Saan ka ba galing yan? Inihatid ko sa school si Renren. Tapos tumuloy na rin ako sa palengke. Ito nga ho't may mga pinamili ako. Alam mo, Melinda, Oh. naku, kung bata-bata pa lang din kami mag-asawa, ay sasabihin ko sa mister ko, magtinda rin kami ng karne sa palengke. Ay, tingnan mo, tingnan mo kayo. Oh, Asansado na kayo ni Nato. sabi nga ho ng asawa ko, swerte rin daw ho yung pagtitinda. Meron nga daw silang mga kasamahan na doon sa palengke na hindi rin naman umaasenso. Pare Lando. Pare. Bakit humahangos ka, parang nato? Malilintikan tayo, pare. Ha? May mga meat inspector. Anong gagawin natin? Halatadong masyado pag bigla akong nagligpit. Magtataka mga katabi kong stall owner. Mga meat inspector? Oo, ayun nun. Nasa dulo na nitong palengke. Oo nga. Isang team sila. Mga taga National Meat Inspection Service daw. Mabubuking tayo, pare. Anong gagawin natin?
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagsisikap ako sa legal na paraan. Halos hindi na ako natutulog. Mabigyan lang kayo ng maalawang buhay. Tapos ngayon sumbat pang maririnig ko mula sa'yo. Dapat ikaw ang unang kakampi ko. Dapat ikaw ang unang karamay ko. Pero bakit ganito? Bakit ikaw pang unang gustong dumurog sa aking pagkatao? Ayan na sila, parang Lando. Papunta na sila dito sa pwesto natin. Uy, bakit nakangiti ka pa? Hindi ka ba kinakabahan? Marami ka rin botsang kinuha kay Mambogs kanina madaling araw. Relax ka lang, paring Nato. May kasamang taga-munisipyo natin yung mga meat inspector. O ano kung may kasamang taga-munisipyo? Kilala kong taga-munisipyo niyan, pare. Kumpare ni Mang Bogs yan. May patong tayo dyan. Ha? Tingnan mo, tingnan mo. Hindi yan didiretso dito sa pwesto natin. Nakatibre na tayo sa kumpare ni Mang Bogs. Ay, oo nga. Lumihis sila. Kumana sila pare. Iniwasan nila ang mga stall natin. Ano na to? Wala ka pa rin bang bilib sa diskarte ko? Meron ako, Mambogs. Pero talagang kinabahan ako kahapon. Akala ko magkakabistuhan eh. Kung nabuking kami, nakakahiya sa mga stall owner na katabi namin. Sa lahat ng negosyo, may paraan para makalamang ka sa mga kakumpetensya mo. Ay, teka muna. Balita ko nakabili ka na raw ng owner na jeep. Oo nga ho. Nakita mo. Maganda ang kitaan ng botya ko, di ba? Wala pang isang taon tayo magka-transaksyon pero ang laki agad ng inasenso mo. Oo nga ho eh. Salamat at nagkakilala tayo. Ang kumparing lando mo, kung di lang masyadong suga pa sa sabong yon, baka mas asinsado pa siya kaysa sa iyo. Kaso, galit sa perang kumpare mo eh. Basta may pera sa bulsa, nakaw. Gustong ipusta lahat sa sabong. Ako ho, nagsasabong din ako eh. Pero may kontrol ako sa sarili ko. Lagi kong iniisip ang pag-aaral ng junior ko. Kaya nag-iipon ho ako. Pansin ko, tuwing nagre-remit ka sa akin ng pera, sa pag-uusap natin lagi mong nababanggit ang junior mo. Mahal na mahal mo siya. No? Kasi ho, nag-iisang anak ko yun eh. Kaya ginawa mong junior. Naturi ng pangalan? Renato ang buo kong pangalan. Ang palayaw ko, Nato. Yun hong anak ko, Renato Jr. Pero tinawag naming Renren. Ganon? Ano bang pangarap mo para dyan kay Renren mo? Gusto ko maging engineer siya. Pero para hong walang hilig maging inhenyero eh. Ang gusto raw niya maging pulis. Abay, maganda yan. Suportahan mo. Pag naging pulis ang anak mo, meron tayong dagdag na proteksyon sa ating negosyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ren, iabot mo nga sa akin yung hinubad mong school uniform kanina. Isasama ko na dito sa nilalabang ko sa washing machine. Ako na lang po maglalaban ng damit ko, ma. Kawawa naman kayo eh. Ang dami na ng labahin nyo. Sus, ako na. Sayang ang bula nitong Pride powder. Isasama ko na dito sa washing machine. Basta may Pride powder o Pride bareta, nagiging madali ang paglalaba. Sige po.
Sandali lang, kukunin ko. Sama mo lahat, pati brief mo, ha? Ma, eto na po. Oh, akin na. O, siya nga pala. Malapit na ang graduation ninyo sa senior high. Itong high school uniform mo, hindi mo na ito magagamit. Ma, nagyayaya po mga klase ko pagkatapos ng graduation namin. O kaya, bago raw sumapit ang graduation. Saan sila nagyayaya? Mag-outing daw kami magkakaklase. Kasi raw, ma, baka hindi na kami magkakasama-sama. Siyempre nga naman, mag-iiba-iba kami ng school pagdating sa college. Aba hindi ako magdidesisyon yan. Magpaalam ka sa papa mo. Pag pinayagan ka niya, payag na rin ako. At sariwang karne, pansigang, pang-adobo, pang-ihaw, pork chop, liempo, lomo. Sariwa na, tama pa sa timbang. Nato! Ay, naku, maganda kong kapitbahay. Narito na naman. Ilang kilo alingayang? Eh, naku! Ikaw talaga, bolero. Bigyan mo nga ako ng 6 na kilo. 6. Oo, pero yung kalahati, hiwain mo ng pang-barbecue, ha? Yun naman 3 kilo, pang-adobo yon. Kasi darating sa bahay yung mga anak at apo ko. May konti kami salo-salo. Sige ho. Hahatiin ng 6 na kilo. Oo. 3 kilo pang-adobo. Oo, tama. 3 kilo pang-barbecue. Oo. Rin bayad, Iiwanan ko muna. Babalikan ko na lang, ha? Mamimili muna ako ng mga gulay. Sige, Nato, sandali lang ako. Ay, sige ho, alingayang. Ayos. Kalahati sa 6 na kilo ang bibili niya, ha? Botsa ang ilalagay ko. Alam mo, Melinda, may swerte ang asawa mo sa pagtitinda. May kilala kong ilang ulit nang kumuha ng meat stall dyan sa palengke, pero hindi nagtatagal, nagsasara din. Masipag naman ho kasi ang manugang nyo, Nay. Madaling araw pa lang ho, nasa palengke na yun. Ay nako, yung kapitbahay ko rin eh. Madaling araw pa lang naroon na rin sa pwesto niya. Pero wala eh. Meron talagang taong hindi swerte sa pagtitinda. Bolero ho kasi ang asawa ko. Palagi nakikipagbiruan sa mga customer. Siguro, yun yung isa sa mga dahilan. Kaya dumadami yung mga suki niya. Eh maaari nga. Eh kita mo nga, pati ikaw nabolan niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ren, napansin ko kanina ka pa nag-oobserba dito sa mga kilos ng mga estudyante dito sa campus. Bakit ba? May naiisip lang ako, Alan. Anong iniisip mo? Naiisip ko, ang swerte ko pala. Kasi yung iba, nag-working student pa para makapag-aral. Samantalang ako, ibinibigay lahat ng parents ko ang lahat ng kailangan ko. Naisip mo rin pala yan. Pareho tayo. Alam mo, panay nga ang pangaral sa akin ng lolo't lola ko eh. Huwag ko raw bibiguin si na daddy. Ako, kahit walang magsabi sa akin ng ganyan, yan talagang gagawin ko, Alan. Mag-aaral ako mabuti para sa parents ko. Lalong-lalo na para sa papa ko. Eh, siya nga pala rin. Iimbitahan pala kita. Saan? Golden anniversary kasi ng lolo't lola ko. Pero wala namang malaking handaan. Sa beach resort lang gagawin. Parang beach party lang. Aba, sige. Sasama ako. Exciting yan, tol.
paring Nato, ano? Maganda ba benta mo? Oo, paring Lando. Plano ko pa nga sana mag-uwi ng karne sa bahay. Pero walang natira sa akin eh. Ubus na ubus ang tinda ko, pare. Pare, medyo nagka-problema ako kanina. Ha? Bakit? Ano naging problema mo? May isang customer na sumugod sa pwesto ko. Nagagalit. Nasira rawan siya ng 2 anak niya nang makakain ng karneng binili sa akin. O, anong sabi mo? Siyempre, hindi ako mamin. Binaligtad ko pa siya. Ang sabi ko, baka naman may ibang nakain ng 2 anak niya. Bakit yung 2 anak lang niyang nasira ang tiyan? Bakit hindi sumakit ang tiyan ng ibang membro ng kanyang pamilya? O, ano nangyari? Medyo natauhan yata. Napag-isip-isip siguro na baka nga hindi yung karning binili sa akin. Pero siyempre, pare, nagkakaroon ng duda sa akin yung mga kahilera kong pwesto. Baka nakakatunog na rin sila. Sa'yo, wala pa bang nagre-reklamo? Awa ng Diyos pare, wala naman. Dapat sabihan natin si Mang Bogs. Yung mga baboy na ilang araw nang patay, wag na nilang katayin. Delikado nga kasi. Ayoko rin makadisgrasya ng mga customer natin. Papa, may babalita po ako sa inyo ni Mama. Sana matuwa kayo. Ano, may girlfriend ka na? Yung ba ibabalita mo sa amin ng mama mo, Rere? Hindi po yun, Papa. O, anong babalita mo? Papa, Mama, kami po ng mga kaibigan ko. Hoy, Belinda! Alam kong nariyan ang asawa mong alangya! Palabasin mo yung natong yan! Palabasin mo yan dito! Si Aling Ayang yun na. Bakit nagsisisigaw sa galit yun? Puntahan mo nga. Bakit siya nagagalit? Ay, teka, pakausapin ko. Aling Ayang! Bakit ba kayo nagagalit? Ano ho bang problema? Ang walang iyang asawa mong yan ang problema, Melinda. Naku, akala ko matinong tao kayo. Yung pala'y puro kayo balasubas. Palabasin mo nga yan dito. Hoy! Nato, lumabas ka rin ng demonyo ka. Tayo mag-usap. Aling Ayang, ano ho ba problema? Ikaw ang problema ng demonyo ka. Ayun! Yung mga apo ko pare-pareho na sa ospital pagkatapos kumain ng pork barbecue na ang karne binili ko sa iyo. Ho? Pati ako, balik ako ng balik sa banyo, pati asawa ko. Loko demonyo ka. Mukhang kwarta kang hayop ka. Tumubo ka lang na malaki, nagtitinda ka ng bulok na karne. Hindi naman ho bulok yung karning binili niyo sa akin ah. Ano hindi? Ano hindi? Medyo may amoy na yung kanina habang inuhugasan ko. Akala ko'y maayos pa. Pero pagkatapos namin kumain ng karne yun, pare-pareho sumakit ang aming tiyan. At ang mga bata na sa ospital ngayon. Ako, hindi ba nakit ang demonyo ka? Nagtitinda ka ng botsa. Nato, totoo bang sinasabi ni Aling Ayang? Anong botsa? Wala ko itinitid ng botsa. Hindi maaari magkamali ang doktor. Sila ang nagsabi. Maaari daw nakakain ng botsa ang mga apo ko. Kipang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Makikita mo na to. Inidimanda kita. Teka lang. Magkikita tayo sa korte. Wala ho ang kasalanan, Aling Ayang. Ano wala kasalanan? Huwag naman kayo magbintang. Oo nga naman, Aling Ayang. Huwag naman ho kayong magpabigla-bigla. Sisirain ho ba natin yung matagal na nating pagkakaibigan dahil lang sa hindi malinaw na pangyayari?
At saka sigurado ho ba kayong sa amin yung binili yung karning nakaperwisyo sa inyo? Sigurado ako, Melinda, na wala naman kami ibang kinain. Ay, naghandaan kayo eh. Wala kayong ibang kinain? Ang galing naman. Ano yun? Puro karne lang ang kinain nyo? Eh, tsak nag-spaghetti kayo. Gumamit kayo ng spaghetti sauce. Gumamit kayo ng kung ano-anong ingredients. Huwag nyo ibunto na sisi sa paninda ko. Ay, nako, basta ididimanda kita. Ipasasarap ko yung meat stall nyo. Huh? Diyan ka na nga. Magkita na lamang tayo sa korte. O di bandahan ang gusto nyo. Sige, magdemanda kayo. Hindi ko kayo uurungan. Oh, Ren. Ba't umiiyak ka yata? Umalis muna ako sa amin, Lola. Parang naiiyak ako sa mga kapitbahay namin. O bakit? Ano ikinahihiya mo? Nag-iskandalo pong isang kapitbahay namin. Inaway si Papa. Ano? May nang-away sa papa mo? Bakit? Anong dahilan? Mabait na tao ang papa mo ah. Sabi po ng kapitbahay namin, nagtitinda rin ng botsa si Papa. Nasira roon siya nila pagkatapos kainin ang kanang binili sa meat stall namin. Ang mga apo raw po ni Aling Aya, na-hospitalize, pagsusuka at pagdudumi. Naiiya po ako, Lola. O siya, tahan na. Binata ka na, umiiyak ka pa ng ganyan. O, tahan na. Hindi naman siguro totoo yung ibinibintang nila sa papa mo. Mabait din po yun si Aling Ayang, Lola. Hindi yun basta-basta magagalit kung walang dahilan. Ibig mo bang sabihin? Iniisip mong baka nga may kasalanan ng papa mo. Ha, ganun ba, Ren? Aba naku, wag ganyan. Kapag ganyang nagkakaroon ng away o sabihin na nating samaan ng loob, dating ang pamilya ang iyong unang papanigan. Bakit sa ibang tao kakakampi? Laging mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Nato, pareho nating matagal nang kilala si Aling Ayang. Mabait na tao naman siya. Palagay ko, hindi siya basta-basta magagalit ng walang sapat na dahilan. Teka nga, bakit ganyan ang tono ng pananalita mo, Melinda? Pati ba ikaw? Pinag-iisipan mo ako na masama? Ha? Kasi nga, katakataka naman na nasira nga yung tiyan nilang mag-anak. At na-hospital pa yung mga apo pagkatapos nilang kumain ng karning binili sa'yo. So, naniniwala ka nagtitinda nga ako ng botsa, ganun ba? Ikaw na asawa ko? Ikaw na dapat ay unang-unang kakampi ko, ngayon kasama ka na rin sa nag-iisip ng mga sama laban sa akin? Huwag kang maingay. Di ko lang sinasabi sa'yo nung pa ako nakakarinig ng bulong-bulungan. Nagtataka sila dahil parang ang bilis naman daw ng pag-asenso natin eh. Nagtitinta ka lang naman ng karne ng baboy. Oh, anong ibig mo sabihin? Ibig kong sabihin, baka nga may ginagawa kang hokus-pokus. Baka may ginagawa kang illegal. Nagsisikap ako sa legal na paraan. Halos hindi na ako natutulog. Mabigyan ko lang kayo ng maalawang buhay. Tapos ngayon, sumbat pa ang maririnig ko mula sa'yo? Dapat ikaw ang unang kakampi ko. Dapat ikaw ang unang karamay ko. Pero bakit ganito? Bakit ikaw pa ang unang gustong dumurog sa akin pagkatao? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Paring Nato, sigurado ka ba sa gagawin mong ito? Nagpahanap ka sa akin ng maupahang kwarto. Maghihiwalay na ba kayo ni Maring Melinda?
Parang Lando, masama ang loob ko sa kanya. Kaya dito muna ako. Magsasarili muna ako. Yun na nga eh. Dito ka. At doon sila mag-ina mo sa bahay nyo. Ibig sabihin, hiwalay na kayo. Padadala mo pa rin sila ng sustento. Hindi ko naman sila pwedeng pabayaan eh. Kahit nagkaganito, mahal na mahal ko ang anak ko, pare. Yung ano nga pala, yung kapitbahay ninyong nang-away sa'yo. Talaga bang itutuloy daw ang demanda laban sa'yo? Yun ang sabi, pero nakahanda ako, pare. Nagkita kami ni Mang Bogs eh. Naikwento ko nangyari. Huwag ka raw mag-alala. May kapatid siyang abogado. Kung sakaling magkakaroon nga ng asunto, ilalapit ka raw niya sa kuya niya. Salamat naman, pare. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Okay yung si Mang Bogs. Sabi niya, pag siya raw ang nakipagkaibigan, hindi lang kayo sa negosyo magiging magandang samahan. Hanggang sa dulo raw kahit sa kagipitan. Sasamahan niya tayo. Washing gel na yan. Wala na dito sa lababo eh. Ako na maghuhugas itong dinatnang kong mga ginamit na plato. Pasensya na ho kayo, Nay, ha? Hindi ko na nailigpit yan nung makapag-almusal ang apo niyo. Pumasok na ba si Renren? Oh, Ano ang naging reaksyon ng anak ninyo nang malamang nangupahan ng maliit na kwarto ang papa niya? syempre ho, nalungkot ang apo niyo. Alam niyo naman si Renan makaama yun. Bakit naman kasi parang sinisisi mo pa ang asawa mo eh? Ganyang may problema na, dapat ipinakita mo sa kanya na kakampi ka niya, na nakasuporta ka sa kanya. Malaking bagay sa damdamin ng isang lalaki na alam niya suportado siya ng kanyang asawa. Nagtatanong lang naman ako, Nay. Kaso nagalit na siya. Masyadong defensive. Baka naman hindi naging maayos ang pagtatanong mo. Ano bang hindi maayos doon? Ang ibig ko sabihin, yung salita ay nagkakaroon ng ibang dating o ibang kahulugan. Depende sa tono ng pagkakasabi mo. Siguro ang naging dating sa asawa mo nang nagtatanong ka, para bang idinidiin mo na siya. Ewan ko. Okay, mga ate, mga kuya, mga sexing nanay, karning baboy, pork chop, liempo, lomo, pangsigang, pang-adobo. Ayan o. Ang pwesong yan ang inspeksyon ninyo. Ito ba? Oo, Itong yan Natos o. Meat Shop? Oo, yan nga ho. Diyan ako nakabili ng botya. Dahil diyan sa tinderong yan na hospital yung mga apo ko. Teka lang mo, sir. Ano mo ba ito? Taga National Meat Inspection Service po kami, Mang Nato. May urgent order sa amin na inspection na ninyong mga paninda dahil may nagharap ng reklamo laban sa inyo. Ho? Kaya, excuse lang po, ano? Lahat pong karne ngayon dito sa inyong stall ay susuriin namin. Kailangan namin tiyakin kung fresh meat nga ba ito o botya mga tinda ninyong karne. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Paring Nato. Anong nangyari pagkatapos inspeksyonin ng mga taga-National Meat Inspection Service ang mga tinda mong karne? Ayun. Ano? Lahat sila napahiya. At yung kapitbahay mong nagmumura? Namutla. Yun. Nako, parang pinainom ng sukang paumbong, pare. Kasi walang nakitang botya sa mga tinda ko eh. Lahat, fresh meat ang nasa stall ko. Kasi nga, na-anticipate ko ang hakbang na kanilang gagawin. Kaya ang ginawa ko, hindi mo na ako nag-deliver ng botya sa palengke ninyo. Believe talaga ako sa inyo, Mang Bogs. Sa pagninegosyo, dapat advance ka mag-isip. May vision ka, kumbaga. Naisip ko na yun eh. Sabi ko sa sarili ko, kung talagang magdidimand ang kapitbahay mo, tiyak ko, gagawa ito ng hakbang. Maghahanap muna ito ng malakas na ebidensya bago magsampa ng demanda laban sa'yo. Kaya sinabi ko sa mga tauhan ko, wala mo ng botsang i-deliver sa area ninyo. Ang husay nyo, Mambogs. Sigurado, magdadalawang isip ng kapitbahay mo para sampahan ka ng demanda na to. Magpapalamig muna tayo. At pag malamig na, tuloy na naman ang racket natin.
tuloy-tuloy na naman ang pag-akyat sa atin ng sandamakmak na kwarto. Lita, bigla raw in-inspection ng mga taga-meat inspection service ang stall ng asawa mo. Wala raw namang nakitang illegal sa mga karning tinda ni Nato. Nabalitaan ko nga rin ho, Nay. Natuwa naman ako sa ganung balita. At least hindi naman pala totoo ang binibintang nila sa manugang ko. Ako rin ho, kahit papano nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, siguro maiisip din ni Aling Ayang na baka may ibang pagkaing nakasira sa tiyan nila ng kanyang pamilya. Oo nga. Siya nga pala ang apo ko, nasaan? Nagpaalam ho sa akin. Golden wedding anniversary daw ng lolo ng isa niyang kaklase. Gagawin daw sa isang beach resort ang celebration. Nagpaalam din ba si Renren sa kanyang ama? Oo. Madalas naman ho na nagpupunta sa papa niya si Renren. Close na close pa rin ho yung dalawa. Sa akin lang ho talaga sumama ang loob ng manugang niyo. Ay, nako. Sana'y maayos na ang gusot na ito sa inyo ng asawa mo. Kung babalik siya at makikipagkasundo sa'yo, tanggapin mo, anak. Mag-unawaan kayo. Allen, okay pala yung ganitong handaan, no? Sa beach ginawa ang Golden Anniversary Celebration ng lolo't lolo mo. Ang dami pang handa. Ang sarap ng kaldereta. Naparami ang kain ko. Saka yung pork barbecue. Panalo! Natalaw nga kita, tol eh. Pabalik-balik ka dun sa buffet table. Oo nga. Ngayon lang ako ulit kumain ng ganun kadami. Pero parang nasobrahan yata ako, tol. Bakit? Ano bang pakiramdam mo? Aray, nilalamig ako eh. Saka, sumasakit ang tiyan ko. Ha? Oo, saka parang nahihilo ko, tol. Parang nanlalabo ang mga mata ko. Uy! Ren! Ren, ayos ka lang ba, tol? Ha? Anong pakiramdam mo? Uy, Ren! Ren! Nawala ng malis na Ren! Tulong! Saklolo! Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Nagsisikap ako sa legal na paraan. Halos hindi na ako natutulog. Mabigyan lang kayo ng maalawang buhay. Tapos ngayon sumbat pang maririnig ko mula sa'yo. Dapat ikaw ang unang kakampi ko. Dapat ikaw ang unang karamay ko. Pero bakit ganito? Bakit ikaw pang unang gustong dumurog sa akin pagkat... Na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Linggo kasi, maagang naubos ang tinda ko. Maganda na naman ang kinita ko. May pandadagdag na naman ako sa savings ko para sa pag-aaral ng junior ko. Ba, kanina pa madaling araw ang mga sirenang yun Siguro sa mga bombero. Baka may sunog na naman dito sa malapit sa amin. Ay, bahala nga sila kung magkasunog. Basta wag lang masusunog ang palengke at ang sabungan, ayos lang. Yun lang naman ang importante sa akin Ang hanap buhay ko at ang diversyon kong sabong. Pare! Pare na to! Ba? Pare! Sandali! Pare! Oh,
Paring Lando, humahangos ka. Pare, Bakit na nga pala hindi ka nagtinda ng karne kanina? masama nangyari, paring nato. Nasunugan kami. Yung compound namin, tupok na tupok. Ha? Oo. Ang mag-iina mo, kumusta? Ayun, dinala ko muna sa mga biyanan ko. Pare, lahat ng naipundar namin, ubus lahat. Walang natira. Ang importante, walang nasaktan sa inyo, pare. Oo nga, pare, pero... Ayaw mo, makakabawi ka pa. Malakas naman ang pagtitinda natin sa palengke. Pare, Kaya agad ka rin makakabangon, pare. Ako, gabing-gabi na, hindi pa rin umuwi si Renren. Na-traffic siguro sa daan pa uwi. Saan bang beach ginawa ang selebrasyon ng golden anniversary pinuntahan niya? Sa Batangas, oo. Ang paalam naman niya sa akin, bago gumabi, nandito na siya. Anong oras na? Pasado alas 9 na, mag-aalas 10 na ng gabi. Tinawagan mo na ba siya sa kanya cellphone? Oo. Pero wala rin. Ring na ring, walang sumasagot. Tinext ko, wala ring reply. Baka kung ano na mangyari sa anak ko. Kalma ka lang, anak. Magdasal tayo. Oh, ayan. Ang cellphone mo, baka si Renren na yan. Hello? Sino ito? Bakit nasa yung cellphone ng anak ko? Isa ka sa mga kaklase kasama niya? Ano nangyari? Ano? Ospital! Sa ospital? Ano nangyari sa anak ko? Sabihin mo sa akin, bakit nasa ospital ang anak ko? Bakit? Food poisoning? Bakit saan nilaso ng anak ko? Sabihin niyo sa akin! Ano ba? Sabihin niyo! Sabihin niyo! Ano ba? Melinda, ano ba? Magpakahinahon ka! Akin na nga yung cellphone. Ako nakakausap niya sa tumawag. Uminahon ka! Hello? Hello? Oo, Lola ako. Apo ko si Renren. Kumusta na ang apo ko? Ano? Hindi! Hindi totoo ang sinasabi mo! Hindi maaari! Hindi maaari! Nako, misis. Batangas taxi ito. Malaking magiging metro Wala ninyo. akong pakialam kahit magkano maging metro. Kaya ko bayaran yan, mamang driver. Basta ihatid nyo kami. Ayan, nakasulat sa papel ang pangalan ng ospital. Parang awa nyo na, mamang driver. Gusto ko makita ang anak ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit hindi ako dalawin ng antok? Uminom na ako ng 2 boteng beer pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi kasi mawala sa isip ko ang sinabi ni paring Lando. Parang nakukonsensya na raw siya magtinda ng botya. Nakapundar nga raw siya ng bahay at mga gamit, pero naabuding lahat. Pati tuloy ako kinakabahan. Sabi niya, siguro raw, nakarma siya. Kasi nga marami kaming nilokong tao sa botyang inihahalo namin sa tinda naming karne. Pati tuloy ako napapaisip. Nato, gising ka pa pa. Ba? Nato. Boses ng biyanan ko yun Inay, sandali lang ho. Inay, gabing-gabi na. Bakit ho? Nato, huwag ka sana mabibigla. May nangyayari. Ha? Ano nangyari? Si
Renato, ang junior mo, wala na. Ano? Ano sinabi niyo? Oh, Ren. Anak ko. Bakit? Bakit iniwan mo kami agad? Bakit ganito nangyari sa iyo, anak? Ang lakas-lakas mo nung magpaalam ka sa akin. Hinalikan mo pa ako sa pisngi, yumakap ka pa sa akin. Yung pala huling lambing mo na yon. Ang sakit nito, anak. Hindi ko kayang tanggapin. Wala ka na. Ren, anak ko! Melinda, nakikiramay ako. Aling ayang. Kalimutan na natin ang naging samaan ang loob nating mga pamilya. Sa ganitong pagkakataon, ang pagdadamayan ang dapat mangibabaw. Salamat ho. Narinig ko sa usap-usapan na food poison daw si Renren. Oo, marami silang naisugod sa ospital. Tapos kumain ng handa sa isang party sa beach. Nakakain daw sila ng botcha. Mahigit 2 buwan nagsukat na hilo. Kaya isinugod din sa ospital. 2 yung napuruhan at namatay. Isa si Renren ko. Nabasa ko. At sabi na rin ng mga taga-meat inspection office, maaari raw talaga makamatay ang botcha. Ang botcha raw, nagkakaroon na raw ng bakterya ang laman ng baboy. Lalo na nga kung ito'y namatay sa sakit. Kung minor lang daw ang pagkaka-food poison, pwedeng diarrhea lang ang maging resulta. Pero pag grabe raw, nagiging sanhi rin ng sepsis o pagkalason sa dugo. Yun nga din ang paliwanag sa amin ng doktor na tumingin kay Renren. Ang botcha daw po, may invisible worm na pwedeng dumiretso sa utak. Kaya nagsisisure ang tao. Pinimatay. Ito na si Nato para silipin ang bangkay ng aming anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayan, Nato. Ayan ang bangkay ng apo ko. Nakapanghihinayang. Napakabata pa niya. Anak ko! Bakit ganito, anak? Bakit kay iklila ng panahon nagkasama tayo? Ang dami ko magagandang pangarap para sa'yo, anak. Ang dami nating magagandang pangarap. Pero lahat yun nauwi sa wala. Ikaw ba kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko? Ikaw ba? Nato! Bakit hindi na lang ako namatay? Ikaw muna! Bakit ikaw? Huwag mo magana nakabaong ng anak mo at baka matumba. Ay, Nato! Pagalamdam ko yun ay may kasalanan ako sa nangyari sa inyong apo.
Anong ibig mong sabihin? Inayos sa inyo ko unang aamin. May kalokohan akong ginagawa sa pagtitinda ko. Ano? Nato? Opo, Inay. Guilty po ako. Inaamin ko. At kayo po ang nagsisisi, Inay. Dahil kung ano ang ginagawa ko, bumalik din sa akin. Ang anak kong tinamaan. Masakit magparusa ang langit, Inay. Masakit. Walang kasing sakit. Nakarma ako, Inay. Nakarma ako! Nato, minahong ka. Sisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Pinagsisisihan ko. Kumalma ka lang at baka ikaw naman ang kumapaano. Parang sasabog ang dibdib ko. Tama ka, Nato. Mahal maningil ang langit. Hindi man agad-agad. Sa malaot madali tiyak na darating. At sana'y maging aral na ito sa iyo. Tapos na, Libing. Magpapaalam na ako sa inyong mag-asawa. Salamat, parin Nato. Pakisabi sa naniningil sa renta natin sa stall sa palengke. Bukas na lang ako makikipagkita sa kanya. Makakarating, pare. Saka naintindihan naman niya eh. Alam niya nangyari sa anak ninyo. Siya nga pala, pare. Kahapon lang nangyari. Alam mo na ba? Ano yun, Si pare? Mang Bogs, pare. Nabaril sa sabungan. Ano? Oo, pare. Sunod-sunod ang kamalasang dumating sa ating tatlo. Pare, ayoko nang magtinda ng botsa. Baka sa susunod, mas matindi pang maranasan nating parusa. Ako rin, pare. Mula ngayon, lalaban ako ng parehas. Hindi baling mas maliit ang kita. Basta wala akong inaagrabyadong tao. Sige, pare, tutuloy na ako. Alam ko, gusto pa ninyong makasama ang inyong anak. Kahit sa alaala na lamang. Mauna na ako, pare. Sige, pare. Melinda, sa harap ng puntod ng anak natin, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pati sa'yo nagalit ako nang tangkain mong pigilan ako sa maling ginagawa ko. Kalimutan na natin ang nangyari, Nato. Pakiramdam ko, ako ang dahilan. Kaya maaga na wala sa atin si Renren. Siguro talagang hanggang doon na lang ang buhay ng anak natin. At niloob siguro ng Diyos na mag-iwan sa'yo ng aral ang kanyang pagkamatay. Siguro nga, Melinda. Kaya nangangako ako. Hindi na ako mga agrabyado ng aking kapwa. Hindi na ako masasangkot sa anumang pwedeng makaperwisyo sa mga suki ko. At tayong dalawa, kahit dalawa na lang ulit tayo, nagsasama tayong matiwasay. At sabay pa rin tatanaw sa magandang pangako ng bukas.